In this house where lives are weighed, hands may heal, but we must never exchange. A voice unheard, a choice ignored, turns care into a burden, a freedom stored. Healing comes through heart and mind, but only freedom lets us truly find the strength to choose, to stand, to rise, beyond the test, beyond the ties. For when we choose with clarity, we take hold of our faith and face our fear with dignity. In every choice, in every plea, autonomy sets the spirit free. Ma? Ma, wait lang po tawagin ko lang si Doc. So, good day po, ma'am. Kamusta na po kayo? Hindi po ba kayo nahihilo? Hindi po. So, based po sa resulta na na-confirm po namin, I know it's difficult to hear. May stage 2 breast cancer po kayo. But it is still manageable, ma'am. Pero you need to undergo a treatment sa lalong madaling panahon para hindi na po ito lumala agad. Dok, mas mabuti pa sigurong hindi ako magpagamot. Wala kasi akong ipon para dyan. Ako lang yung nagpapaaral sa anak ko. Paano na lang yung tuition niya? Gusto ko pa rin po kasi siyang makapagtapos sa pag-aaral. Ma, huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya ko naman po eh. Tsaka nandiyan naman po sila tita para tulungan ako. Or pwede rin po akong working student para po matulungan na matustusan din po yung pag-aaral ko. Ma, mas importante rin yung kalusugan niyo kaysa din sa pag-aaral ko. Wala lang yun kung mawawala ka rin sa akin. So ma'am, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala, lalo na sa kinabukasan ng inyong anak. Ayoko po kayong pilitin, pero gusto ko pong ipaalala sa inyo na meron po tayong options. Hindi po madali ang desisyong ito, kaya bibigyan ko po kayo ng sapat na panahon para pag-isipan. So, nandito lang po kami para sumuporta, anuman po ang maging pasya dito. Bakit niyo po ba naisip na siya yung pangalang? Hindi niyo po ba naisip na wala lang lahat ng meron at mawawala din sa akin? Nung iniwan tayo ni Papa, diba ikaw lang din naman yung nagsakripisyo para lang mapag-aral ako? Kaya ma, huwag tayong susuko. Gawin natin lahat para mapabuti yung kalagayan. Anak, natatakot ako, hindi lang sa sakit, kung hindi baka maiwan kitang walang-wala. Matagal ko nang dala-dala ito at ayoko maging pabigat sa'yo. Ma, hindi ka nagiging pabigat o never ka naging pabigat sa akin kahit kailan. Kaya kaya natin to. Huwag tayong susuko. Gawin natin lahat para mapabuti ka. So, good day po ma'am. I'm Cherry Ann po, your nurse po for today. So, I heard about your decision po based kay Doc Carsa po. So, alam ko ma'am na mahirap po mag-desisyon. Pero you have option naman po para po mamili. Nandito lang po kami para magsumuporta po sa inyo. So, mamaya po, mag-set po tayo ng meeting kay Doc para po malaman po kung ano po yung decision po. Yan na po. Thank you po. So, good day po ma'am. Nandito na po si Doc Carsa. So, good to see you again, Ma'am Jillian. Kamusta po kayo? Okay po. Kamusta po yung pakiramdam ninyo? Okay lang. So, ngayon po, Ma'am, gusto na po namin marinig kung ano po yung naging desisyon niyo. Doc, nakapag-desisyon na ako, nalalaban ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Dahil alam kong tutulungan niyo akong bumalik. Ma'am, maraming salamat kasi pinili niyo pa rin lumaban kahit na anong mangyari pagsubok sa'yo. Pangako, nandito lang ako at kasama kita. Kaya-kaya natin. So that's a great decision, ma'am. So we'll set a treatment plan that aligns with your wishes. So we'll go step by step together.
Ferroso, I understand that you're feeling overwhelmed right now, but may I know the reason bakit ayaw niyo na pong bumalik sa hospital? I just feel worse dito sa hospital. Feel ko mas lumalala yung sakit ko dito. At saka, I'd rather be at home na komportable ako. That's completely understandable naman po, Miss Jessica. May mga pasyente rin po kami na mas comfortable sa sarili nilang environment. Since na-offer niyo na rin po yan, is it okay or are you comfortable if we provide the nurse support at home so we can arrange the nurse to monitor your condition? Yes, I think that would be great. Just having someone is there, I think would make me feel at ease talaga. Alright, I'll make the arrangement for home healthcare support. I can help to coordinate with Miss Jessica. Kumusta po pagda-diet niyo? May mga tinitake po ba kayong mga nutritional guidelines? Sa diet ko, wala akong tinitake na kahit anong vitamins, pero sa pagkain, kinakain ko lang kung anong mga nasa bahay. At saka, ayun, pero kumakain naman din naman ng mga gulay and proteins. I think it will be really helpful for you if you see dietitian. If you want, I would like to recommend our doctor, Doc Buyaw, so that he can help you or he can help you create a balanced diet for your or to support your health. Nurse Nadia, pakitawag naman si Doc Buyaw. Sure po. Babalikan ko po kayo to take your vital signs to make everything on track. Thank you. Thank you, Dad. Doc Buyaw, pinapatawag po kayo ni Doc Francis. Okay, just a minute. Morning, Doc. Morning. Excuse me po, Doc. Mag-aasikaso na po ako ng ibang patient. Okay. Thank you po. Hi, Miss Jessica. I am Doc Puyo po, a dietitian. I'd like to work with you po. We will work out on your meal plan that fits your need and according to your health status po. So you can tell me what you want to eat so that I can make a meal plan for you according to your health status. That would be helpful po since I want to be healthier na, and to do that, I think I need guidance, which is you will help me for that. Thank you po. Then we will set up a regular visit with Doc Buyaw so that we can make sure that you have the support for your health. Thank you all po. All of your saying po to me is very, very helpful po, and I feel better na po just hearing that. Thank you so much po talaga. Don't worry, we will make sure and we will hear for you, Miss Ferroso. Let's take this one step at a time. Good day po, ma'am and sir. I am Dr. Rasid Ferroso, one of the hematologists of this hospital po. Based on the examinations we run on your husband is diagnosed po with severe anemia. And he needs immediate blood transfusion po. And based po sa information po na binigay nyo, your Jehovah's Witness, which is bawal po kayo mag-accept ng blood. But will you allow us po to give your husband like blood transfusion po? Hindi! Huwag na! Sa tingin niyo ba tatanggapin ko pa yung dugong yan? Magiging madumi na yung kaluluwa ko. Pero mahal, paano kapag nawala ako? Wala na nga tayong magagawa dun, mahal. Kasi po, since mahaba po itong pagdedesisyon and mahirap pong magdesisyon kagad dahil mabigat din po itong desisyon na to. But here with me is Nurse Jamaica po, and she will explain po the possible risk if ever dinagtay niyo po yung blood transfusion. Thank you, Doc. And hello po, ma'am, sir. I'd
ipapaliwanag ko lang po yung mga possible risk na mangyayari if hindi po kayo magpa-blood transfusion. And una po, mas lalo pong bababa yung count ng red blood cells nyo and pwede po siyang mag-result sa organ failure and cardiac arrest or other serious health issues po. Nurse, wala na bang ibang paraan o alternatives bukod sa blood transfusion? Huwag ka po mag-alala ma'am, meron naman po. Pwede pong mag-take ng iron supplement si sir katulad po ng intravenous iron. Pwede rin po siyang mag-undergo ng oxygen therapy para po mas tumaas yung oxygen level niya na magsusupply dun sa tissue niya para makapag-produce ng red blood cells. And pero po ma'am, reminder lang po that we can assure you na these alternatives po is effective para po sa medication po ni Sir and mas effective pa rin po yung having blood transfusion po. And we cannot guarantee po the 100% recovery of Sir para po dito sa alternatives. May mga tanong pa po ba kayo? Wala na po. And babalik pa ako later kasama po si Doktora para po sa decision niya. Thank you po. Hindi naman mababago ang isip mo. Kasi kung tatanungin, mas pabor ako sa blood transfusion. Yung video natin. Hindi. Narinig mo ba yung sinabi ng doktor? Severe na yung anemia mo. Yung mga alternatives naman Eh paano kung mas maging komplikado pa yung sitwasyon? May alternatives, dun tayo pupunta. Hindi nga effective yun. Ano ba? Paano nga yung religion natin? Mag-focus ka dun. Dun tayo lumaki, dun tayo binautismuhan. Patawarin ako ng Diyos, pero bakit ganyan yung paniniwala? Alam mo ba, na buhay mo yung nakasalalay dito? Buhay ko, ako magdidesisyon sa buhay ko. So alternatives na medications ang kailangan natin. Tapos, hanggang dun na lang. So, ano pong nagawa niyong desisyon para po sa sitwasyon niyo po? Nakapag-desisyon na po kami mag-asawa na hindi na po namin tatanggapin yung blood transfusion, kundi kukunin na lang namin yung alternative medications para mas makabuti pa rin talaga sa religion namin. Alright po, ma'am and sir. We respect your decision naman po. And meron po akong document here, like for you po to sign na hindi po kayo pumapayag sa blood transfusion. And para naman po sa alternative treatment nyo, it is recommended po for you to stay here for a while sa hospital para rin po sa close monitoring and supportive care po. Stay healthy po sir and I hope you get well soon po. Thank you po. Autonomy is the power to make our own choices, even in difficult situations. A mother with breast cancer struggles between treatment and her daughter's future. A patient chooses home care over hospitalization for comfort. A man refuses a blood transfusion due to his faith. These stories remind us that healthcare is not just about treatment, it's about respecting personal decision. Because true care means honoring both life and choice.